Malakas daw ang hawak na ebidensya ng Department of Justice at ng NBI laban sa mga sangkot sa umano'y bilyon-bilyong pisong pork barrel scam. Kabilang umano sa kanila ang ilang kongresista at senador. Samantala, ang kampo naman ng umano'y utak ng scam na yan si Janet Lim Napoles ay muling dumipensa. Hindi raw sa pork barrel kundi sa pagtitinda ng totoong pork o baboy galing ang yaman ng pamilya Napoles. Nakatutok si Sherian Torres. Lumalabas sa investigasyon ng NBI at DOJ na may mga sangkot na congressman at senador sa kontrobersyal na pork barrel scam. Pero ayaw pang pangalanan ni De Lima ang mga ito sa ngayon. Maaaring may madagdag pa raw kasi sa listahan nila. We were able to confirm the involvement of some lawmakers, so that's members of Senate and members of the House of Representatives, but we don't know yet whether the list that we have now is a complete list. So we are carefully verifying that list. Umikot ang investigasyon sa sinabi ng mga dating staff daw ni Janet Lim Napoles. Ang sinasabi nilang nasa likod daw ng mga peking NGO at foundation kung saan napunta ang mga pork barrel fund ng ilang mambabatas. Ibinulsa raw ni Napoles ang pondo at may mga mambabatas din daw na nabigyan ng komisyon. Kaya di na nakarating sa mga dapat na beneficiaries ang perang tulong sana ng pamahalaan. Ang sabi ni De Lima, malakas ang hawak nilang ebidensya at anumang araw ay isasampa na nila ang kaso sa ombudsman. Supported by sufficient evidence na, it will withstand the test or the standards of probable cause. Ang abogado naman ng mga whistleblower gustong ipa-freeze na ang pera at iba pang ari-arian ni Napoles. Ilang beses nang itinanggi ni Napoles ang aligasyon ng mga dati niyang empleyado. Wala raw siyang negosyo o kontrata sa anumang government agency. Sa panayam ng programang News to Go kanina sa abogado ni Napoles, sinabi niyang may gusto raw sumira sa kliyente niya. It is a very big, well-funded campaign. Somebody is orchestrating this big media, tri-media campaign. Kwento pa ni Kapunan, sa pagtitinda raw ng baboy at hindi sa pork barrel fund galing ang kayamanan ng pamilya. Masipag daw ang nanay ni Napoles kaya kahit paano nakaipon ito at may naipamana sa mga anak. Swerte rin daw sa mga negosyong pinasukan si Napoles kaya nakaipon at nagkaroon ng 40% share sa isang coal business daw sa Indonesia. May mga kasosyo raw siyang Indonesian dito. Ironically enough, their business really started, among others, in pork. Pork meaning pagbibenta ng baboy at baka at baboy daw and chickens. Sa datos na nakalap ng GMA News Research mula sa records ng Securities and Exchange Commission o SEC, ang pamilya Napoles ay may kaugnayan sa 24 na stock corporation, bago pa ang karamihan sa mga kumpanyang ito. 12 sa mga ito ang itinayo simula lamang noong 2010. 2 noong 2010, 4 noong 2011, 4 ulit noong 2012, at 2 ngayong 2013. Hindi rin bababa sa siyam sa kanilang mga kumpanya ang nagsumite nung nakaraang taon sa SEC ng Affidavit of Non-Operation. 2 naman ang nirevoke na ng SEC ang registration. Kabilang sa mga kumpanya ng mga Napoles ang mga negosyong trading, mining and quarrying, travel services, food, lending, parking management, publishing at consultancy services. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Oras.